Tagal na nga. Ito, mahirap. Mahirap tanggapin kahit na nagkasakit ang asawa ko ng 6 na taon. Siya ang asawang naulila ni Kuya Edmar na siyang nagsakripisyo para lang maalagaan at mahalin siya. Sa wakas, nakuha na po natin itong birth certificate ni Kuya Edmar. Mula probinsya hanggang Laguna ay umabot ng halos 12 oras ang aking biyahe para lang mapuntahan ang labi ng aking kapatid na pumanaw dahil sa malubhang sakit na siyang tumapos sa kanyang buhay. Yan, magandang morning mga kalingap. So papunta na po tayo ng Laguna para puntahan ang aking kapatid na pumanaw. Ano po, matagal niya na pong sinasuffer yung sakit na yun, stroke. Namayat po ng gusto, nagdadiaper na dalang po siya. Nakikita niya po sa picture na yan. Kaya ang tagal ng panahon na hindi kami nagkita. Yung huling pagkikita namin sa Naga City, dinalaw nila ako. Nagkunting jamming kami noon sa may mga pamangkin niya. Napakaraming plano po ni Kuya Edmar para sa pamilya niya. Gusto niyang umasenso, gusto niyang kahit papaano ay madampian man lang ng kahit konting ginhawa ng kanyang pamilya. Ganun din ako, ito yung plano. Pero minsan kasi may katigasan din ng ulo ni Kuya Edmar. Sige, kaya ng mga bawal, sige, inom ng mga bawal. Kaya, so wala na, hindi na natin kailangan gawin ganun na nasa nakasagay yung wala nang dapat. So pumunta po tayo ngayon, pero nagdadalawang isip po tayo, baka bukas na lang tayo pumunta. Kung anong, ang dami pong order ngayon, grabe, tambak ang order ngayong araw. Salamat po sa mga nagtiwala po sa Lunas, no, sa Pinoy Farmers Channel. Siya po yung CEO dyan. At salamat din kay Sir Wilson, no? Siyang coach sa produkto na yan. At syempre Sir Chance, ating mga kasamahan dyan, si Bading Jomar Boss Jones, at syempre si Bro Anyway Highway. At kumbaga niyaya nila tayo sa ganyang larangan ng business. So maganda pala, napakaganda po mga kalingap. Kaya ang dami pong patotoo, mga patunay na talagang gumagaling ang sino mang sumubok ng produktong Lunas. At hindi ako nagdalawang isip na i-promote po ang Lunas. Grabe po mga kalingap. Sana tuloy-tuloy na at mas marami pang kababayan tayong matulungan, no? Yung walang pambili ng Lunas, pag mayroon tayong blessing, ibibigay po natin as charity. Yan. So ngayon po ay pupunta tayo ng opisina muna sa Pili, Camarines Sur. Nato kasi yung opisina po ng Lunas. Ayan. Sa gusto mo pong magpa-member, automatic po meron na kayong lifetime 15% discount, ano? At laking bagay na rin po yun, at nakakatipid po kayo, at automatic pwede na po kayong maging dealer ng Lunas. At gumaling na kayo, nakatulong na kayo, kumita pa kayo. Yun po yung talaga ng Lunas vision. At maraming salamat po sa dalawang Sir Wilson at syempre si Sir Chance. Binigyan tayo ng panggasolina papunta sa Laguna. At syempre kay Ma'am Shirley Crow, yan, nagpaabot din po sa atin ng tulong din papunta sa Laguna. Ayan, maraming salamat Ma'am Shirley Crow. At syempre shoutout sa lahat sa Franjonians, Team C3 Jump Car, Double Cats. Yan, salamat po sa palagi suporta at pagmamarathon po ng aking mga vlog. Ayan, nakasalubong ko yung kapitbahay namin. So ayan, tara, let's go na.
po mga kalingap. At papadala na po tayo ng isang bundle, fiber, tsaka ibang mga produkto po. Tatlong customer po yung papadalan po natin ito. Salamat po sa tiwala. God bless. So yun mga kalingap, stop over muna tayo dahil nag-check po tayo ng mga ang daming inquire, ang dami pong order ngayong araw na to. At papunta na po tayo ng Laguna. Ayan. Sana maayos yung papunta natin doon at walang masyadong aberya. So dadaanan po natin yung dalawang kapatid ko po na sasabay sa akin papunta doon sa Laguna para makita yung labi ni Kuya Edmar, yung kapatid ko po na namatay sa sakit. Ayan po, tara, let's go. Dito tayo ngayon sa munisipyo ng Sipukot para kunin po yung birth certificate ni Kuya Edmar kasi dito po siya isinilang sa Sipukot, Camarines Norte. Ayan. At medyo hassle po ang paggawa ng kailangan pa ng authorization ng anak ni Kuya Edmar. Kaya hinihintay po natin. Sa wakas nakuha na po natin itong birth certificate ni Kuya Edmar. Dito pa lang po tayo sa Sipukot. Medyo natagalan tayo kasi ang dami mga hiningi pang requirement, authorization, kung ano ba. So let's go na. Biyahe na po tayo pa Laguna. Kalingap, stop over muna po kami dito sa Bumaka, Quezon. At yan po nasa likod na yan ay dagat. Dagat po yan. Pero parang parang painting lang, pero dagat. Papakita ko sa inyo. At kasama natin si kapatid ko. Yan si Ate Bibi. Okay galing. Ate Bibi. Pamangkin ko si Abigail. Ayan, pakita ko sa inyo yung dagat. Yan po yung nakita nyo, parang painting lang. Bumaka, Quezon. Sige, kayo din eh. Tinapay, kanin, may ulam, may kanin doon. Madalas na kami balilit kaso walang tubig. Wala si Kuya Edmar mo noon, hindi niya na yung magagawa. Siya lang mahilig sa balilit. Oo nga. Yung anak ni pamangkin ko. Si Marlon. Daming lana. Nasa Bicol lana yun. Pag may mabiling may lana. Ubus na, lana. Pabakal. Pira. Ito na nga pira. Pira na nga. Ang bira. Lalo naman sa Samar, papalit. Oo. Bicol, nasiraan ako sa Samar, 24 days ako doon Ayun katabat ko. Sabi ko, anong lapit ng lamesa sa CR? Nagkadapi lang. Hindi pa makapunta ng CR, iba daw yun, iba yun. Sabi niya. Sabi ko, Naging isip bata na rin pala si Kuya. isip bata talaga. Yung stroke niya pala, naapektuhan din ng utak. Hindi katawan Apektado. Kasi utak ang tinamaan sa kanya ng Stroke. Stroke. Utak. Ano bang nagiging sanay ng stroke? Yung yung Madami. Marami na. parang nakukurinti yung ugat Pag-iisip. May Ay, time yung stress. may time na kakakain lang. Pinakain mo ngayong umaga. Maya-maya ng konti lang, maghanap na naman ng pagkain. Makikipagtalo ka pa kasi. Kaya sasabihin mo, kakain mo lang hindi pa daw, gaganyan yung pinamesa niyan. Tatak, hindi pa nga, Pero tumaba siya noon, time na yun. Mataba-taba na rin. Ditong taon nga lang yan, ganyan, namayat na. Parang ginanahan siya kumain, Ay, wala namang ginawa kundi kumain eh. Ay, sabi ko nga dito sila, Kaliti Dani, Tiyo, ikaw naman nakakala, may anong gagawin? Sige, pakainin nyo na ng pakainin. Kung nagugutom, sabi ko, kaso masama, maya't maya. Oo, kasi Bibigyan ni Tiyo ng yan, ng yung mga pita na isang buo bago yung mga biskwit. Ay, walang dalawang araw, ubus nakita mo, ang kalat na sa loob yung mga... parang bata na talaga,
Sabi ni mama, hindi Pero naman. nakakakilala pa naman siya. Minsan hindi na. Yung kapatid ni mama na bunso, na lalaki, pumasyal dyan. Ay, ano yata, may okasyon eh. Ano nang anak ko? Anak ko. Birthday. First birthday. Second birthday nagpunta rito, pumasyal. Kilala niya yung asawa nung ano, pero yung asawa ng, yung kapatid ni mama, hindi niya nakilala. Parang napiktuhan talaga yung kanya memorya, no? Yung utak. May time na ano pa yan, yung ang malala, lahat ng ID ko, kuhanin niya. ID niya. Siyempre sa paglalakad ng mga ano, gagaya ng PWD, SS Senior, ako naglalakad, yun yung ibigay, tatago niyan. Magkakagilapan pa ako sa loob ng kwarto kung saan inilagay. Sabi ko, hindi naman to para sa amin eh, para sa inyo rin. Wala, ayun niya ibigay. Kailangan patulugin mo muna para makagilap mo doon sa loob. Para mag-iisip bata. Isip bata. Umiyak nga yung naiyak pagka hindi pa kainin. Iyak ngal-ngal ah. Gutom na ako. Sabi ko, kakakain mo na, wala pa isang oras, gutom ka na naman. Sabi, hindi pa. Tutok-tok niya lang may isang ingay. Tingnan mo, papakita kang video. Alala niya. Oo nga pala. Babalik tayo sa kwarto. Yun pala, no? Sabi ko, ano mo, nagugutom sa'yo, isip o yung tiyan? Yan, ganun ko yan. Ubo lang ako. Ay, te, kumusta? Ito pa yung kapag... Pwede nga, ano? Mabuti na Lagay mo tong mic. tanong may. Okay, imamagnet lang po dyan. Di ba ganun lang. Ito po mga kalingap, si Ate Luz, si asawa po ni Kuya Edmar. So, hindi natin papakita yung kabaong kasi bawal sa YouTube. Ano na? Ano, te? Kumusta? Ilang dekada ako hindi pumunta rito. Matagal na nga. Ito, mahirap. Mahirap tanggapin kahit na nagkasakit ang asawa ko ng 6 na taon, inalagaan ko. Kahit gano'n, napakasakit para sa amin dahil asawa ko, ibang asawa kaysa sa anak kasi sa daingan ng problema, hindi kagaya ng asawa, masasandalan. Ang anak ko kasi, siyempre, may mga pamilya na yan. Ano parang na-stress kayo yung ano mo ngayon, ano? Oo, siyempre, na-stress ako, hindi ko rin alam kung saan ko ilalagang ang asawa ko. Asawa naman yung Diyos, meron ng masusuotan. Mahingi naman kami ng tulong sa government. Libre na yung kabaong po. Oo. Tsaka yung susuotan, yung lote, libre. Ang susuotan niya na lang, ang gagawin, yun na lang ang may bayad. So, di ko rin kasi si Kuya Edmar, nakakusap ko rin yan minsan. Ang dami niyang plano sa buhay. Ang dami niyang plano sa pamilya niyo. Ang dami niyang mga plano para umangat sa buhay, umasenso. No? At Masipag. ang dami niya. Gusto niya yumaman, sa madaling salita. Tsaka sabi niya, pag yumaman siya, pati mga kapatid niya damay. Yun nga, Hindi yun. naman siya madamo. At Tsaka masipag siyang tao, hindi naman siya yung tao na masakit na pag kami lang meron, kami lang. Hindi. Umuwi pa nga kami ng Bicol pag meron siya eh. Ganon. Kasama niya yung mga anak namin, ganon. Ngayon, paano na kami uwi ng Bicol? Siyempre, wala na siya. Siyempre, masakit sa akin. Siyempre, pamilya bago kulang kami. Diba? Dati tumira kayo doon sa Santa Elena. Oo. Nag-drive kayo ng Nag-drive siya ng tricycle, mabuhay lang kami. Ba't din niyo pinagpatuloy yun? Ang hirap kasi doon, siyempre, mura pa nun ang kita, 75 pesos. Isang araw? Tapos, uupa ka ng bahay, 150, kuryente, tubig Ay, 150 pa. isang buwan na. Isang buwan. Kuryente, tubig. Napakamura pa. Ang mura pa. Ang tinapa nga, 40 pesos ang kalahating kilo. Kaya lang, ayoko naman yung puro pagkain lang. Siyempre gusto ko, may naiipon din na bibili ka ng ganito, ng gamit. Nag-aaral na yung panganay ko doon, si Marlon. Kaya lang, ang baon nga lang ni Marlon, 10 centimos. Minsan naglalakad na lang siya para may ibili siya ng pagkain. Mahalaga dati ang pera, no? Oo. Mas maigi pa nga yun noon na maliit lang ang pera, maliit ang gastusin. Ngayon malaki nga ang pera mo, ang laki naman ang gastusin, di ba? So, dumako tayo po dun sa
Ano nangyari nung saan nagsimula yung sakit ni Kuya? Ba't nagkaganyan siya? Lahi naman nila ng ALDE na sakit sa puso, high blood. High blood talaga. Nagpapasalamat pa nga kami, umabot ang asawa ko ng 6 na taon. Yung ate niya ay nung inatake, na dulas lang, inatake, patay agad nung hapon. Sumunod yung kanyang pamangkin, anak din ng ate niyang bunso, wala pang 15 days na matay, atake rin. Tapos yung pamangkin niya sa Bicol, nagkakapilang, inatake. Sino yun? Si Randy. Ay, oo. Yung kay Ate Baby. Bigla na lang. Oo, bigla. Nagkakapilang yun sa fish pan. Kaya lang, hindi na inabot ng ospital sa layo ng fish pan, di ba? Walang masakyan. Ang inaano ko talaga sa mga kinakain yun eh. Oo, sa kinakain, tsaka kulang sa ehersisyo, yung papawis, kailangan. Papawis, Oo, kailangan kasi ang pawis, nakakalabas ng sakit. Pag hindi ka pinapawisan, hindi lalabas ang sakit mo. Yun ang naging diferensya ng asawa ko. Tsaka malakas siyang kumain. Kasi ganun din naman daw, kakain sa hindi, mamamatay din daw ang tao. Nagsabing ganun? Masasabi siya, ganun din naman. Wala nang magagawa. Basta ako, kakain ako ng kakain. Kaya sabi ko, kaya bigla siyang naging bedridden na ngayong pumasok ang 2026, pinatawag ko na yung kapatid ng June para malaman nila kung anong sitwasyon. Kasi ayoko dumating ang araw na ganito na nga ang mangyari na sila na lang ang nakakakita sa asawa ko, hindi na sila makikita ng asawa ko. Yun, nung pinuntahan nila, di naniwala sila sa amin na ganun ang ano ng asawa ko. Kasi ang tinamaan ng stroke ng asawa ko ay utak. Sabi ng doktor, mentres, umiidad siya, lumiliit ang utak niya. Kaya ang kailangan mo, pangunawa. Habang pangunawa. Kasi hindi na pala kami minsan nakikilala minsan ano. Hindi na. Yung kapatid Pero ako, tinanong nyo, kilala pa niya. Kilala ka pa niya, yun. Pag tumatawag ako, nabobosesan niya. Yung nakikilala ka naman niya. Ganun. Talaga nakatatak na rin. Di ba yung tinawagan kita? Hindi niya maanong ganyan. Madilim doon sa ano niya, ayaw niya na may ilaw. Oo, si Ato, pahingin pambili ng ng maruya. Kaya sabi ko sa'yo, Ato, narinig mo, oo te, maruya daw. Kaya ang papadala isip ko kahit niya, konti. oo, hindi, ang isip niya, puro pagkain. Hindi niya na. iniisip na magpalakas siya. Kasi pag naglalakad daw siya, baka mabarog, mamatay siya. Takot siyang mamatay. Takot siyang mamatay, pero hindi niya pinaglaban ang sarili niya. So, nagulat na ako, si tatay namatay din, 60 plus din eh. No? 60 plus ba sa tatay? Oo, 60 plus lang din. Para sila, si Kuya Eddie, 60 plus din. Oh, si ate, ganun. Ganun, 60 plus. 60 plus din, ano. Ang ano talaga, sila Ate Helen kasi dati, ang ganda ng health, nila, ang pagkain lang nila dati, malunggay, bunga ng malunggay. Ang ganda, ano lang sila. Ngayon lang parang... Si Idmar kasi, lalo nung nagtatricycle pa, kahit mild stroke pa siya, nakapag-tricycle. Pag nagkapera siya ng konti, bibili pagkain agad. Ang kadalasan niya ulam ay pansit canton, o kaya dinuguan. Puro karne, hindi siya Bawal nakain ng gulay. Bawal yun. Kasi gugutumin daw siya. Kaya hindi na namin... Sabi ni Kuya Sito, nung pumunta rito, pabayaan nyo na kung anong gusto niyang kainin, bigay nyo na nang ibigay. Kaya hindi na namin siya kinontrol. Pinakain na namin siya ng pinakain. Kaya malaki yung mga braso niya, pero yung ano niya, payat. Kasi nga, hindi na nadalo yung mga circulation dugo sa katawan. Kailan nagsimula po yung yung pagsusot niya ng diaper? Ba't kailangan ng Nitong buwan ng January. Nitong pumasok ng 2026. Parang bata na talaga. Doon na siya naging bedridden. Hindi na nakatayo. Hindi na nakatayo. Diyan na lang. Tutok-tok na lang siya ng ganyan sa dingding. Kakain. Ganun na lang siya. Oo, ganun na lang siya. Wala siyang oras na hindi kakain kasi gutom. Natural na magutom siya, wala siyang ginagawa. Ganon. Kaya yun ang madalis nakapagpahina sa kanya. So, pakatatatag ka natin. Kasi, si Kuya Edmar,
ano yung bata pa ako, talagang mapagmalasakit na rin sa akin yan dati. Kita mo naman yun, Oo. nasa lawa kayo, kami lang ang tumutulong sa inyo. No? Pag may birthday, yun. Oo, ganyan. No? Tsaka si tata, hindi niya pinabayaan nung nasa Bicol kami. Hindi niya, Tandaan mo, hindi niya pinabayaan. pwede na napunta ron. Nung tumira kami sa Santa Elena, sabi ni tatay, kailangan niya ng suyod, kailangan niya ganito. Binibigyan niya si tatay. Tsaka kinakaon niya si tatay para isama sa pagtatricycle. Ayaw ni tatay. Hindi, kasama niya nga, doon nga siya napaluha. Nung itinali ni tatay yung tali sa bewang niya, paakyat ng kila Kuya Saldi paahon. Hindi inisip ni tatay na pag umatras ang tricycle, madadaganan siya. Ba't tinali? Para daw hindi siya makabitaw sa tricycle kasi nga tutulak niya yung tricycle. Eh. Yung paahon kila Kuya Saldi noon. Mali yun. naman. Oo, maling pamamara. Hindi naman pansin ni kuya mo kasi basta siya paandar. Nung nakita niya sa side mirror, tsaka niya lang itinigil. Nanlambot siya, sabi niya, tay, Naawa talaga. bakit mo ginawa yun? Hindi ganun, tay, disgrasya pa nga ano mo. Magkano lang kinikita niya noon? 75. Oo. Tapos Isang bibigyan araw, pa si oo. tatay. Ano pang mangyayari sa pagkain? Wala na. Pagkain lang. Yung may anak kang nag-aaral, may anak kang hihingi ng ganito, wala na. Kaya sabi ko, uwi na lang ako ng Laguna, hindi ako papayag nandito lang. Kaya ako umuwi ng Laguna. So, ante, ganun talaga. Nakakalungkot man, pero kailangan din natin gawin. Kumaga, Oo, kasi ang ano naman namin, una-una lang yan para maraan lang ng Panginoon, pero siyempre, bilang pamilya, masakit. Kailangan mo lang tanggapin kasi may mga anak pa ako, may mga apo pa ako. pinalano na ng Panginoon yan. Oo, para sa kanila na talaga siya. Lahat naman tayo pupunta dyan. Ano lang Kaya- talaga. Kaya nga, una-una lang yan. Pero kahit pa paano, ano rin natin, yung Natutuwa ako at dumating kayong mga kapatid niya para masuportahan niyo yung pamilya niya. Malaking bagay na sa amin yun, na so, makita kita. nagpabigay si Ate Uwi, Ate Weng ng kunting tulong, yung Konting tulong at at napagsama-sama Sponsor. mo, napakalaking bagay na yun. 1,500. Kanino Galing ako magpapasalamat? Galing kay Ate Uwi, Ate Weng, Oo, kanino ako magpapasalamat? Ate Uwi. Ate Yan. Uwi. Ate Uwi, maraming salamat po sa inyo sa pinagkaloob niyo sa aking asawa. Magagamit po namin to bukas para sa pagpapaano po ng paggawa ng bahay ng asawa ko. Iba na ho yung bahay niya ng papasukin. At saka kay Ate Anonymous, ayaw niya papabagit ang pangalan. Ayan. Matagal ko na rin sponsor siya. Salamat din po. 1,500 ulit. Salamat din po. sa Ayan. inyo. Sana makatulong kahit konti. Talagang malaking tulong po to. Talagang napakalaki po. Hindi konti po. Malaking bagay po to. Ayan. So, ate, salamat at pakatatag kayo. At ako rin, nalungkot ako dahil talagang may pinagsamahan din naman kami ni Kuya Edmar at yung plano niya parang plano rin ni tatay dati na Oo. halos para sila ng... Makaama siya no? Paano te? Ako'y, Laban lang. Oo. Ako'y Condolence nagpapasalamat sa sa atin. inyo. Ayan po mga kalingap. Kalingap, andito tayo ngayon sa kapatid ko at hindi ko na po sinama yung kabawang kasi bawal sa YouTube. So maraming salamat po kay Ate Weng, Ate Uwi at syempre kay Ate Anonymous at lagi po kayong sumusuporta sa aking mga adikain saan man ako pumunta, saan man yung mga ginagawa ko sa buhay. Andiyan kayo nakasuporta. Maraming salamat. Syempre kay Ma'am Shirley Crow at syempre sa Pinoy Farmers kay Sir Chance, kay Sir Wilson, ayan, nagbigay ng panggasolina para makarating dito. Yan, maraming salamat po. And peace out.